Philippine authorities rebuke China for trying to divide Filipinos with new allegations. Panibagong hirit ng China, hindi na naman umubra. Ito ay matapos lumabas ang isang pahayag mula sa Chinese Embassy sa Manila na ang mga opisyal di umano ng gobyerno ng Pilipinas ay ipinagpatuloy ang nauna ng gentleman agreement ni Duterte sa China kung saan sa kasalukuyan ay tinawag itong new model ng China. Subalit mariin itong itinanggi ng Department of National Defense Secretary na si Guo Chodoro at ng National Security Advisor Eduardo Año. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. At sino pa nga ba ang maniniwala sa pahayag na ito ng China kung kitang-kita naman ng buong mundo ang ginagawa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas na pagsisiwalat sa kabulukan ng mga Chino dahil kung talagang nakipagkasundo ang Pilipinas sa kanila gaya ng dating Pangulo ay marahil hindi na nag-imbita pa ang Coast Guard at BIFAR ng domestic at international media na sumama sa nakaraang resupply mission nila. Dito pa lang ay napakalinaw na ng paninindigan ng ating mga opisyal ng tanggulan. Kaya't kung may maniniwala man sa pahayag na ito, ay marahil yung maluluwag na lang ang tornilyo. Samantala sa magkahiwalay na ulat ay kinuwestiyon naman ni Senator Coco Pimentel ang naging pahayag ni PBBM na hindi umano ito gagamit ng water cannon laban sa China dahil ayaw umano nitong palalain ang tensyon sa West Philippine Sea kung saan ayon kay Pimentel ay bakit pa umano pinapasok ng Pangulo ang mga Amerikano kung ang plano pala nito ay pahupain ng gulo at bakit umano nagdagdag pa ng EDCA site sa bansa at namili ng mga missiles at submarino imbis na mga barko na makatutulong pa sana umano sa relief operation sa tuwing may kalamidad sa bansang ito. At upang masagot ang mga katanungang ito ay babalik tayo sa taong April 10, 2023 kung saan ay pinaliwanag ni PBBM na ang US troops sa EDCA site sa Pilipinas ay bahagi lamang ng pagpapalakas ng depensa ng bansa. Dahil malinaw para kay PBBM ang plano ng komunistang partido ng China sa pagnanais na makuha ang ating mga isla at bahura at sa pamamagitan ng mas pinagtibay na alyansa ng Amerika na mayroong pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo ay magkakaroon na rin ng pagkakataon ng Pilipinas na magkaroon ng modernong kagamitan para ipagtanggol sa dayuhan ng mga Pilipino. Ang regular kasing pagsasanay ng mga Pilipinong marino, Navy, Air Force at mga sundalo kasama ang mga Amerikano ay magbibigay ng mas mataas na kapasidad sa Pilipinas na magkaroon na ng mas modernong kagamitang pandigma ang mga Pilipino. Sa mga nakaraang administrasyon kasi ay halos walang makabagong kagamitang pandigma ang nagagamit noon sa pagsasanay ng mga Pilipino dahil ang US ay ang tipo na hindi basta-basta ituturo ang paggamit sa mga modernong kagamitang pandigma nito kung alam nitong hindi tapat sa kanila ang nakaupo sa gobyerno dahil maaaring muling makopya ng China ang mga makabagong kagamitan na ito. Kaya't kinakailangan natin na magkaroon muna ng ilang eksperto sa pangangalaga ng mga pinakamodernong kagamitan ng mga Amerikano bago tayo payagan ng US na makakuha ng mga ito. Iyan ang dahilan kaya't mas pinagtibay ni PBBM ang ating alyansa sa Amerika upang mas lumawak ang kakayahan ng ating mga sundalo, Navy, Air Force at mga marino na maaaring maging daan upang kalaunan ay pagkatiwalaan tayo ng ibang mga bansa sa seguridad ng kanilang mga pinakamodernong kagamitang pandigma. Kaya't hindi lamang talaga basta para sa China ang alyansang ito dahil ito ay isang hakbang na mayroong pangmatagalang epekto na tiyak ay magpapalakas kalaunan ng husto sa bansang ito. Iyan ay kung wala nang gaya ni Duterte ang mauupo sa pagkapangulo na muling magpapalaya sa mga Amerikano. Iyan ang kahalagahan ng ating pakikipag-alyansa sa Amerika dahil kung wala sila ay halos wala tayong pagkakataon na pagkatiwalaan ng iba na makabili ng mga pinakamodernong kagamitan mula sa kanila. Kaya't hindi ganoon kadaling palakasin ang bansang ito na napag-iwanan ng napakaraming taon sa usapin ng palakasan. Gayunpaman ay nagsisikap ang Pangulo at ang ating mga sundalo, Air Force, Navy at mga marino na matuto at magkaroon ng kakayahan na pangalagaan at magamit ang mas matataas na uri ng sandata. Kaya't sa administrasyong ito ay mas maraming klase na ng pinakamodernong kagamitang pandigma ang sinasanay ng ating mga sundalo na nangangahulugan kalaunan ay maaari na rin tayong magkaroon bago matapos ang termino ng Pangulo.
At para naman sa kung ano ang dapat bilhin ng Pangulo, ay hindi naman lamang ito pinagdidesisyonan ng Pangulo dahil nakabase sa sitwasyon at mga suwestyon ng mga opisyal ng gobyerno kung ano ang dapat unahing bilhin ng ating gobyerno. Gaya na lamang ng missile na bukod sa magsisilbing malakas na opensa sa malalayong distansya, gaya ng pagtatanggol sa ating mga isla, ay napapanahon naman dahil sa China. Bukod pa riyan ang pagbili dito ng gobyerno ay may kaakibat na mga bilateral relations sa India, gaya na lamang ng pag-i-invest ng mga ito para sa ating infrastruktura. Kaya't hindi lamang ito basta binili ng Pangulo o ng administrasyong ito dahil ang lahat ng ito ay pinag-iisipan, gaya na lamang ng submarino na sinasabi namang nasa huli ng bahagi ng modernisasyong ito, kaya't hindi pa ito nabibili ng Pangulo dahil nasa huling bahagi na nga ito. Kaya't mas maraming barko na ang mauuna bago pa makuha ito. Kaya't hindi na dapat pang mag-alala si Senator Coco Pimentel para dito. Marami ang nagsasabi na puro ganyan, puro ganito. Wala naman daw na itutulong ang mga Amerikano at wala naman daw nagagawa ang ating gobyerno laban sa mga Chino. Pero gaano ba ito katotoo? Una, ang ating tungkulin na ipaglaban ang ating teritoryo, which is palaging pinupuntahan ng ating mga Coast Guard at sundalo. Kaya't kahit pa nabobomba ng tubig ang mga ito, ay hindi natin maaaring itanggi na nagagawa pa rin nila ang kanilang mga misyon na ipakita sa China at sa buong mundo ang ating paninindigan sa ating karapatan sa rehiyong ito. Bukod pa riyan ay natutulungan din ng ating mga Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino, habang ang nagagawa lamang naman ng China ay mapinsala ang ating mga barko. Pero bukod dito ay wala naman silang magawa para patahimikin ang ating gobyerno na magpabalik-balik sa rehiyon at ipakita sa buong mundo ang panganib na dala ng mga Chino. Sa paraang ito ay mas tumitibay pa ang ating alyansa sa iba't ibang mga bansa, kaya't mas lumalawak ang resources ng bansang ito na kung darating man ang pagkakataon na mapapalaban na tayo sa China, ay marami na tayong resources na maaasahan laban sa kanila. At habang nandyan ang Amerika, sa oras na malagasan ng ating tropa, ay mas madali lamang makareresponde ang ating mga kaalyado, kaya't maaari na tayong makipagsabayan laban sa mga Chino. Gayunpaman para sa makitid ang isipan, ang pagsasabi ng gobyerno na tutulong lang ang US kung may malagas na tropang Pilipino ay hindi naman nangangahulugan na wala nang ginagawa ang ating gobyerno. At lalong maling isipin ang konteksto na tila ay isinusugal pa natin ang buhay ng ating mga sundalo sa pagsasabi na kailangang may malagas muna bago tumulong ang mga Amerikano, dahil ang konteksto na tutulong lang ang Amerika kung malalagasan tayo ng tropa ay isang malinaw na banta lamang para sa China. Sa madaling salita ay pinagbabantaan lamang natin ang China sa posibleng magagawa nila, kaya't ang pangunawa sa usaping ito ng ilang Pilipino ay dapat nasa konteksto, dahil hindi kailanman magpapahayag ang kahit sinong Pangulo na sabihing hinihintay lang nitong may malagas sa tropang Pilipino. Kaya't sa mga nagsasabi at nagtatanong kung hahayaan na lamang ba nating bombahin tayo ng China, ay tila hindi lamang nila nauunawaan na matagal na tayong nakasasabay sa pambobomba nila, dahil bukod sa patuloy na pagpapatrolya ng ating mga Coast Guard sa West Philippine Sea, ay patuloy din nating naipakikita sa buong mundo na wala tayong takot sa mga Chino. At naisisiwalat pa natin ang kanilang kabulukan sa halos lahat ng bansa sa mundo. Kaya hindi porket wina-water cannon tayo ng China ay maniniwala na tayo sa mababaw na pananaw na wala tayong nagagawa laban sa kanila, dahil malamang matagal nang napanatag ang China kung bali wala sa kanila ang ginagawa ng ating gobyerno na ipakita sa buong mundo ang kabulukan nito at igiit ang ating paninindigan sa ating teritoryo sa kabila ng patuloy na agresyon na ginagawa ng mga ito.